nga po na nasabi ko kanina, meron po tayong homegrown preacher that today, siya po ay i-install natin bilang associate pastor. I'm telling you, isa pa lang po siya and I know marami pang susunod. Amen. Amen po. So, tatawagin ko po si Pastor Ariel para po siyang mag-officiate ng installation. And let us all welcome to Jesus is Our Shelter Church International Ministry, Brother Ursel Fernando. Okay, dito ka, Pastor. Okay, ito pong gagawin natin ay isa pong napakadakilang gawain dahil po meron tayong i-install ngayon na isang lingkod ng Diyos. Ang pagpapastor po, hindi po yan pinaplano. Hindi kasi ito, hindi siya career, kundi siya ay calling. Hindi po lahat ng pumasok ng Bible School ay naging pastor dahil hindi naman talaga yon ang paraan. Ang ginagawa po ng Panginoon ay tinatawag muna tsaka ini-equip. I believe ito po si Brother Arcel. Okay. Siya po ay tinawag ng Panginoon kaya siya po ay pumasok ng Bible School para siya ay ma-equip. Kaya ngayon ay tayo ay makiisa dito sa gagawin nating pag-i-install sa kanya bilang associate pastor. Pastor, dito ka, sa harap ko. Para sa iyo na leader sa iglesia na narito, ang mga salita ng Diyos. Sa mga matatandang kasama ninyo, namamanig ako bilang matanda rin, isang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at kabilang sa mga kahati sa kaluwalhatiang mahayag. Pangalagaan mo ang kawan ng Diyos na iniligay sa inyong pangangalaga. Pamahalaan mo sila hindi dahil sa dapat gawin kundi kusang loob gaya ng inaasahan sa iyo ng Diyos. Hindi sakim sa salapi, kundi sa gustuhan mong maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng iyong nasasakupan, kundi bilang halimbawa ng kawan. At pagdating ng Pangulong Pastol, tatanggap ka ng koronang ng kaluwalhatian na di kukupas kailanman. Bilang associate pastor ng Jesus is Our Shelter Church, ikaw, Pastor Arcel, ay inaasahan na maging halimbawa sa mga kapatid sa kalinisan, ng hangarin, pag-uugali, mga pagpapahalaga at pakipag-ugnay sa iba. Sa pagsunod kay Kristong ating Panginoon, sa kanyang panguna ng may kababaan ng loob at pagpapakasakit, sa paglilingkod sa halip na paglingkuran, sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa loob at labas ng iglesia, sa mga pribado at publikong lugar, maayos man ang sitwasyon o hindi. At sa pag-akay sa kawan ng mga tupa ng Diyos sa dakilang pastol, sa pamamagitan ng pananalangin na laging inaalala ang pangangailangan ng bawat isang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong pangalaga. Ikaw ba ay nakahanda, Pastor Ursel, sa gawain ito? Hello. Opo. Bilang associate pastor, sundan mo. Bilang associate pastor ng GIOS At sa tulong ng gabay na banal na Espiritu, at sa tulong ng gabay ng banal na Espiritu ay magsisikap ako na na maging mabuting huwaran bilang pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Pagsisikapan kong maging isang tunay na lingkod sa aking pamumuhay sa loob
at labas ng aking tahanan upang maging mabuting huwaran sa sa aking mga kapatid. Pagsisikapan ko rin Na maging mabuting lingkod, mapagpakumbaba bilang isang lingkod sa pagtugon sa mga pangangailangan ng aking mga kapatid at ng buong iglesia, ng maamo, matatag at may pagsusumap. Dahil sa paglago ng buhay espiritual ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng pagkain ng salita ng Diyos. Gagamitin ko rin ang bawat pagkakataon upang tumulong na maituro ang salita ng Diyos sa loob at labas ng iglesia, mahirap man o maayos ang sitwasyon. Pagsisikapan ko rin maging matyagang manalangin katulad ng palaging pananalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Pagsusumakitan ko na laging ipanalangin ang buong kongregasyon at bawat isang miyembro ng Jesus is Our Shelter Church. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw po ang pumili sa iyong lingkod neto at naglagay sa kanyang posisyon bilang associate pastor ng Jesus is Our Shield ministry. Is Our Shelter ministry. Tulungan mo siya, Ama, na magampanan niya ng buong katapatan ang bawat tungkulin na naiatang sa kanya. Na maging mabuting halimbawa siya sa iyong mga anak, may kababaang loob na maglingkod sa mga gawain, maging handa siya lagi sa pagturo ng iyong salita, at maipanalangin ang bawat isang kapatid upang ang gawain ng iyong iglesia ay maging matatag at sa pagsulong ng iyong kaharian sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, mabigyan kayo ng kalwalhatian. Ito ang salita sa iyo ng Panginoon. Anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, maggagawang walang dapat ikahiya at dapat na nagtuturo ng katotohanan. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. Ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkalob niya sa iyo ang lahat ng kailangan mo upang maisagawa mo ang kanyang kalooban sa pamagitan ni Hesus Kristo at gawin niya sa iyo ang nakalulugod sa kanya. Papurihan natin ang Panginoong Hesus sa kanyang pangalan. Amen, amen, amen. Sa kapangyarihan pinagkatiwala sa akin ng Diyos bilang isang ordained at senior pastor ng kanyang iglesia, aking inuordinahan si Pastor Ercel Fernando bilang associate pastor ng Jesus Church. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, aking ipinapakilala sa inyo ang iyong lingkod, si Pastor Ercel Fernando. Let the purpose of God be fulfilled in your life. Congratulations, Pastor. You are now an installed pastor. Praise God. Una sa lahat po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil una po, hindi ko talaga pinangarap to. Wala po sa plano ko na one time tatayo ako rito, magtuturo, hindi po talaga. Pero kung ano po yung purpose na ibinibigay sa akin ng Lord, susundan ko po. Wala po ako magagawa kundi sundan to. At bilang
miyembro ng Jesus is Our Shelter Church. Maraming salamat po sa pagmamahal na ibinibigay niyo po sa akin. Salamat po. Magiging kasama ko po kayo. At nawa, palakasin niyo rin po ako sa tuwing ako'y nanghihina. At ganun din po kayo. Dahil, sabi nga po, hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Sama-sama po tayo. Ang ating pong Panginoon, ang ulo, at tayo ang katawan. Kahit saan mo po tayo mapuntang lugar, magkakasama tayo. Walang maghihiwalay. Pangako ko po yun. Salamat po. Sabi nga po, ang mga nalila po, ang pagganap na nanganak, ang isang pangalaw niyan ay nasa buhay. Kaya po, maraming salamat po sa pagpapilihan ito. Magpapalain nyo na pinagsagaan nyo kami itigil pabilang utang-utang namin mga sinasabi ko siya. Salamat po sa pagtulaga, ito po kami lumatay, magbasa. Alam mo na yon at alam ng lahat yun. Ito yung promise niya na kailanman di kanya iiwan ipababayaan dahil tapat ang Diyos sa buhay ng bawat tao. Sige, let us pray po. Tayo po'y manalangin. I-hands po natin si Pam. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to, Lord God, na alam namin hindi aksidente ang pagkakaparito ng bawat isa. Panginoon, inihayag mo kay Pamela or Fatima, Lord, ang kanyang buhay sa loob ng 18 years, hindi ka nagkulang sa kanya. Panginoon, iningatan mo ang batang ito, iningatan mo ang kanyang pamilya, Lord God, at pinapasok kanila sa kanilang tahanan, Lord, upang magabayan, maingatan ang pamilyang to, lalo na po si Pam. Lord, ingatan mo po siya sa kanyang pag-aaral, ingatan mo po siya, Panginoon, gabayan mo po, bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom. Bigyan mo rin po siya ng kalusugan na kailanman, Panginoon, ay hindi magagapi, Panginoon. Hindi lang kalusugang physical, kundi kalusugang spiritual. Nawa, O Diyos, ikaw ang kanyang maging ilaway
nang sa ganon maliwanag ang kanyang lalakaran at ihayag mong ganap ang purpose mo para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Pagpalain mo pa po siya, Panginoon, kagaya ng pag-iingat mo sa kanya sa loob ng 18 years. Panginoon, hindi namin alam kung ano ang plano mo sa kanya, pero alam namin, alam mo, na ang planong ito ay hindi makasasama sa kanya, kundi planong puno ng pag-asa. Ikaw nawa ang kumilos sa buhay niya. Pagpalain mo pa po siya, alam mo ang pangangailangan niya, O Diyos. Alam mo rin ang pangangailangan ng kanyang pamilya, ng kanyang ama, ng kanyang ina, O Lord. Ingatan mo rin po ang kanyang sambahayan. Kagaya ng pag-iingat mo kay Pam. Panginoon, i-provide niyo po ang pangangailangan ng tahanan ito. And Lord, ingatan mo rin po, protektahan sila. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat sa Panginoon. Eh, ano lalagyan ano? May the Lord God. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Ay, ate. Ay, ako sa pader. Ay, sa dingding pala. Ay, yung sa poste. Sa poste. Ay, ate. Alay. Ako si ate. Birthday to you. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Prayer mo. Prayer? Wish mo. Wish. Tapos saka. Ay. Isa pa. Ay, isa pa? Oo, isa pa. Ay, pinaghirapan namin. Layo niyan. Yun, yung cake maliit. Bunga mayor. Bunga mayor pa? Bisa mo, dali. Malabas na yung mantika ko. Baka pag ano yan, pumuputo ko yan. Kaya nga ano. Palagi ko, Pam, eto ay lalabas yan. Ano. Ah, sige. Ito isa. Ito pala. Meron pa pala siyang... Ako, dali. Ah, yan. Ay, sa palit ka na ba? Birthday to you. Happy birthday to you. Ah, okay. Wish niyo. Yes. Yes. Yan eh. Luto ng pansit. Yan. Naluto mo lang? Yan. Picture lang mo ko dati. Picture mo ko. Teka muna. Calderete Menek. Ito naman si Paksiw. Yun na pawis. Yan. Tell me why. Hello, love. Ano sabihin mo? Dapat nakaayos. Mamaya. Wala pa naman. Ano lang naman. Bibigil lang. Wala ka sa loob. Paling pa kita dyan. Sumasaktan kita. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Ah. Ano pala tinatapatan? Sana. Nausli palsip. Ah. Ay, ilan ba kailangan kati, ano? Magluluto pa naman si Mari. Ah, sige. Pag ano, ibili kami ng gamit. 5. Atin eh, 6. Yung ulam. Hindi naman po yung bagyo. Sige po, sige po, pag-pray po natin si Nanay Lee, pero bago po natin pag-pray, sabi po sa
Nanunod siya. Sige po, bago po tayo pag-pray si Nanay Ine, sabi po sa Awit 3 verse 3, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggala, binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Ano po ba tong awit na to? Ito po ay sulat ni Haring David, yung siya po ay hinahanap ni Absalom. Ito po ay awit na kung saan lahat ng kanyang kalaban daw po ay pinagtatawanan ng kanyang Diyos. Kaya po naisulat ni Haring David na ang Diyos ang kanyang sandalan. Bigyan siya ng tagumpay at karangalan. Sa buhay po kasi natin, lalo na po sa panahon po ngayon, marami pong mga bagay na nagiging focus ang tao. Hindi po niya nagiging focus kung sino yung Diyos na nagpapalakas sa kanya. Pero sa edad na 75, yan po ay ipinagkaroon sa inyo ng Diyos. Ipagmalaki po natin yan, huwag po natin ilihim. Dahil kung gaano daw katanda ang isang tao, ganun mo rin makikita yung haba ng pagpapala ng Diyos. Yun daw po makikita kung gano'ng kahaba na iningatan siya ng Diyos. Sa totoo lang po, meron po kasing mga tao na hindi na pinapalad umabot ng ganyang edad. Sabi po, yung 75 ay summa cum laude. Yan po. Tapos pag 80, graduated with the flying colors. Pag 90 to 100, masteral. Kaya po, yung po edad na yan, binabati ko po kayo. Kayo po ay summa cum laude. Kumbaga, mataas po ang inyong karangalan. Kaya po, pag napagtagumpayan nyo pa po yan, umabot po kayo ng 100. Kayo po ay may 100,000 pesos. Para na ako punong Pero, sabi nga po, ang Lord lang po ang makakalam. Kahit sabi mo na, Lord, patayin mo na ako. Pero kapag hindi mo pa oras talaga at may plano pa siya sa'yo, wala po tayong magagawa. Opo. At alam naman po natin na malaki pa ang plano ng Lord sa inyo. Dahil sa edad nyo po niya, malakas pa po kayo. Nakakarinig pa po kayo. Nakakakita pa po ng malinaw. Di ba po? Nakakalakad pa po. Ayun po. So, nakita po natin talaga ang Lord ay napakaganda pa po ng plano sa inyo. At ito pong planong to, sabi nga, hindi natin ikasasama. Plano puno ng pag-asa. Yan po ang laging binibigay sa atin ng Diyos. Puno ng pag-asa. Sige po, tayo po yung manalangin. Let us pray. Nanay Ine. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong dagdag na taon sa buhay ni Nanay. Alam mo, Lord, ang mga plano mo sa kanya. Ideklara mo po ito, Panginoon, ng klaro at malinaw. Lord, kasi hindi namin alam ang iyong kaisipan. Hindi namin rurok ito, Panginoon. Pero ang lahat ng sabihin mo mangyayari, walang imposible. Sa edad po ni Nanay Ine, Panginoon, bigyan mo pa po siya ng malakas na pangangatawan. Yung kanyang kalusugan, Lord, although meron na siyang nararamdaman, dala ng katandaan, but Lord, ingatan mo po siya. Lalo na po sa panahon na laganap, Panginoon, ang COVID, Panginoon. Na ayon po sa DOH, mas dumadami daw po ngayon muli. But Lord, we declare, Panginoon, ang protection ni Nanay Ine. And Lord, dinideklara po namin mula ulo hanggang paa, Panginoon, protektahan mo ito. Mula ulo hanggang paa, lahat ng kanyang nararamdaman, Panginoon. Lord, kung ano man po yung mga kabigatan na dulot ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang edad, Panginoon, Lord, tulungan mo po siya na ipaubaya ito sa iyo. Tulungan mo po ang kanyang puso na matanggap ang lahat ng bagay ng plano mo. Dahil alam naman po namin, Panginoon, ang plano mo
ihayag mo po ng maayos sa kanya pa. Lord, yung financial na kailangan niya, yung financial stability, yung financial na pinapoprovide niya sa anumang bagay na pangangailangan niya, Panginoon, ibigay mo po ito. Alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na hindi maramot. Ikaw ang Diyos na mapagpapalay. Ibigay mo po, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan niya, hindi yung kagustuhan niya, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po ang kanyang pamilya. Ingatan mo po ang kanyang anak. Lord, alam mo ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Alam mo rin po, Panginoon, ang proteksyon na kailangan nito. Ingatan mo po ang tahanang ito. Protektahan mo po, Lord. At Panginoon, ibuhos mong ganap ang iyong habag at awa. Ibuhos mong ganap ang iyong kaligtasan sa tahanang ito. Lalo na po pinanay. Ibuhos mo po, Panginoon, ang dugo na dumaloy sa iyo mula sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan, Panginoon, ang mga anumang mga sakit, pagkakasala o kasalanan, Lord. Ibuhos mo pong ganap. And Lord, itago mo po siya sa iyong mga sugat. Na kung ano man, Panginoon, ang mga dumating na dagok sa buhay niya, Lord, hindi niya ito maramdaman. Kundi ang maramdaman niya ay yung pagpapala at kalakasang binigay mo sa kanya. Ang maramdaman niya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, hindi yung problema. Panginoon, sa mga oras na ito, hindi ko alam ang kanyang kahilingan sa buhay. Tulungan mo po siya, Panginoon. May pagkatiwala ito sa iyo, wala siyang ititira, O Diyos. Kayo na nga po, Panginoon, ang manguna sa kanya. Ikaw ang maging ilawan ni Nanay Inet. At sa oras na, Panginoon, na dumating ang panahon na makabitaw siya sa iyo, Lord, kapitan mo po siya. Hawakan mo po siya ng mahigpit. Nang sa ganon, madama niya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at hindi siya magduladong, Lord. Tanggapin niya ang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa aming lahat. Maraming salamat po sa 75 years na binigay mo kay Nanay. Patuloy, Panginoon, palakasin mo pa po siya, ang kanyang pangangalawan, at nawa, magawa niya pa po ang nais niyang gawin. At makapunta siya sa lugar, Panginoon, na gusto niya pa pong puntahan. Lord, alam ko po, marami pang pangarap na mapuntahan si Nanay. Kayo na nga po, ang manguna, Panginoon, sa inyong pulas, sa inyong banal, na pagpapala. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ilabas mo. Yan. Maglabas ka ng ano? Kutsara, tsaka mama. Hindi, kanta muna. Teka muna. Labas na po siya. Ayun lang. Kutsara, tsaka Okay, Darating tayo dyan. picture. Okay. Sige po, kantahan po natin ng isang happy Birthday. birthday si Nanay. Let us Sige. sing 1, 2, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Sige po, Happy birthday. May, ano miss po ka na. ang prayer niyo bago niyo po ipan yung... Opo. Gusto niyo po, sulan niyo po para mabigay natin sa MMK. Wala na po MMK? Pagpakailaman. Gusto ko paging malakas ako para matulungan ko sila lahat. Gusto ko manugang. Ako mo. Salamat po, Lord. Patay ka na. Sige. Ayan. Yes. Malakas pa, dahil naririnig ko, gumagano. Malakas pa po. Yan. Kumuha ka lang ano. Platikot. Opo, Kumuha ka ng pambiyak. tayo. Eh, talagyan. Kutsara. Ay, pero, Oo. Para sa mga kumaganda. Kanina alam nyo, para ka na
May pasok na bukas! Okay, ganito po. Di ba, ito po yan. 1, 2, 3, 4. Ganyan din po sa inyo. 1, 2, 3, 4. Okay, ganito po yan. Nasa gitna. Pag ginanin nyo po yan, kailangan tumayo. Kung sino ang magpapatayo sa inyo, yung susunod dito. Okay? Ibabalik po dito. Opo, kailangan kung sino yung pinakamagaling at pinakamarami na. Oo, ayan nga. Ganito yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung kita. 1, 2, 3, 4, 5. Sa inyo lang. Okay, ay, wala pa po. Wala pa po. Okay. Sige po, patatayin po. Okay, start na po tayo. Ready? Sige po. Ayaw niyo po na malalo. Basta ang bago. Okay, ready po. Ready? Okay. On your march. Basta yung katapat nyo, kunyari po, ganito po ang mangyari. Kayo magkatapat. Napatayin niyo na po ito. Ililipat nyo dito. Punta na po sa likod. Kung hindi mo napatayo, pupunta ka sa likod kasi natago ka ng kalaban mo. Opo. Basta kailangan po mapunta niyo yung BTL. Pag napunta niyo yung BTL, kayo na ang panalo. Tuloy pa rin po, patayin nyo. Hanggang walang tumatayo sa inyong dalawa. Kailangan may tatayo. Okay po? Opo, kailangan may tatayo. Okay, ready? On your mark. Get set. Go! Sige na, pangalan po. Ay, ano po ba? Iikot na po ba? Okay, sige po. Iikot na lang ulit. Ulitin na po. Mabuno po yung mechanics kanina. Okay, ganito na po. Pag hindi na patayo, ikot na po rin na agad. Tapos kailangan may mapagpatayo. Okay, ready? Okay, sige. Isa ganun lang tao. Isa ganun lang tao. Ready? Yung boteng patipiraw, nagre-reklamo, pwede kong papalitan ng bote. Ang hirap talaga, ano? Pag-outlet pa lang, may hirap talaga. On your march! Get set! Go! Balik na! Balik. Sige po, balik. Sige po, go! Yo! Sige po, next. Sige, first three na lang po. First three. Balik po. First three. Alay na, unang makaisa lang. Masyado mo na. Nakataling lang ako. Okay, next. Unang makaisa lang yan. Unang makaisa lang. Sige po. Brother Yang! First three. Teka lang kasi. Tumakan niyo ulit. Kung sino na lang makapagpatayo. Pag hindi pa rin tumayo, akin na ito. Kung sino na lang makapagpatayo. Ayun! Naku po, matigil na. Kung sino makapagpatayo. Ay, matigil na. Matigil na. Sige po, matigil mo makapagpatayo. Matigil na.
Pwede mo nasa... Hindi kasi yung ilalim. Sobra. Kulang. Dapat pare, ikaw pala ang mani dyan eh. Action. Tapos po, lalagay po natin. Okay, magsasangag na po siya ng kanin. Lalagay po natin ang pepper. Kaya mo ko mo? Kaya ko nasama ka to. Right. Okay, what's up guys? Nandito kami ngayon, magro-road trip room to the moon with Brother Bernard. Ayan po ang ayan po ang ano namin. Kamusta po kayo dyan mga kapatid? Mahal po namin kayo yan. Eto po, paraan na po kami kay Sister Marlene, ang ating pong celebrity mom. Hi po, celebrity mom. And ayun po si Nanay Ste, live. Ayan po, yung mga kapatid natin dyan nanonood. Ito po ang wapo driver, si Brother Bernard. Pit, pit. To the moon. Pit, pit. Ayan po, to the moon, vroom, beep it down. Merong nag-shoutout doon, sumigaw. Ayan po, ang bilis po. Ang bilis, sobrang bilis magpa-andar, nakakatakot. Ayan, sa sobrang nakakatakot. Ayun. Naabutan kami ng tumatakbo. Ayan po, papasok na po kami. Kung makikita nyo, mga road trip, vroom, papasok na po kami. Dito po sa Barangay Taal. Yun, nakita ko po si Justin. Nakita po si Justin Bieber. Ayan, makikita po natin. Papunta na po tayo sa eskwelahan ng Taal, guys. At ito po, live na live, nagda-drive. Road trip room si Brother Bernard. Ayan po, iiri na naman yan. 1, 2, 3. Yun! Tumain na naman siya. At syempre, meron pa kasunod. Isa pa. Hindi lang isa, kundi dalawa. Yun! Kita nyo, parang matatay lang. Ayan, pagod na pagod. Parang siya yung siya yung e-bike. Ayun, kumakanta pa po. At makikita po natin malilim dito, mas maganda rito, medyo malamig-lamig ang road trip room ni Brother Bernard. Ayan po mga kapatid. O dito tayo, naliligaw. Dito. Ito ay tupang ligaw. Ayan. Natatandaan ko po itong lugar na to. Ayan, liliko po tayo dyan, liliko tayo. Ayan. Sa tubig. Ayun. Kita nyo po, parang siya yung e-bike, kung makahiya. Ano ba to? Kabayo ba itong sinasakyan natin? E-bike. Sibra po yan, sibra. Eto na po, eto na, malapit na kami, konting oras na lang, kakain na po kami, mga kalods, mga ka-road trip. Ayan. Dito, lumagpas tayo. Lumagpas ba? Ayun po, lumagpas po kami. Hindi po ba? Atras. Atras ba? Hindi ba na-atras? Atras. Atras, sige. Ayan, lumagpas po kami. Kami po ay mga tupang ligaw. Diretso, atras. Ayan po. Yeah. Aba, bumusina pa. Ang lupit. Sa sobrang init, nabusina pa. Akala ko doon. Dito Ayan. pala. Akala ko rin. Alam niya. Sabi niya kanina, pinagmamalaki niya, kabisado niya raw yung daan. Wala, nasa maling daan to.
Pag-pray po natin tong taong. So, ito, tandaan niyo po yung mukha, pag-pray niyo po yan. Maling daan yung dinaanan niya. Ayan po. Eri nga, tama. Ayan. Basta ako kasama mo, nasa tamang daan. Ayan. Watch out, Brother John Lloyd, kamusta ka na ngayon? At naway, Hoy! May aso! Hinahabol kami! Tatakbo na dala ako! Tatakbo na dala ako! Ang bagal ng e-bike, hinabol kami na aso! Mga kapatid! Nakakatakot! Hinabol kami na aso! Iwanan ko lang sana! Naligaw kami! Namali ako ng pasok. Ayan po, nandito na kami kila Cindy, the birthday girl. Oh, sige. What's up, guys? Andito na naman kami, mga ka-road trip. Andito kami, aalis kami sa church because may pupuntahan kami, si Kuya Rex. Ayan. Ayan, nagagayak na yung isa pang grupo. Hintayin nyo kami, ha? Ayan. So, medyo mabilis ang takbo namin. Para kaming, nakipaglibing. Ayan na nga po. So, makikita nyo. Bilad na po tayo sa araw. Sinabi ko magdala ng payong pero sobrang bait nito. Gusto niya mainitan din ako. Kaya hindi ako dala helmet para ako sabay. Ayan, masisira po ang complexion. So, wait po kayo sa another update mamaya. So, eto po, nagkahanap po kami sa Christmas decoration. Ganda ng bahay nila. Sana all. Ganon. Oo. So, kami po lang, Christmas light lang ang nasa amin. Pero, hindi sinisindihan kasi sayang kuryente. Ganon po. Ayan, malapit na po kami. Nandito na po kami sa Makinabang. So, pupunta na po kami. Going to Rafaela po kami. Okay, sa Rafaela, kain na lang sa Rafaela. Hindi ko pala ako pupunta, hindi ko rin alam ang daan. Meron na busina eh, kailangan nakakatakot eh. Gusto nung bagay namin kayo, napakabilis ng takbo namin. Ayan. Ay, takbo! Ayan. Hindi mo na. Baka kumalas yung ating ano. Bakit takbo ako? Wala nga, talikod na tayo. Ayan. Di ba sa Kapigabati tayo? Hindi ba? Naku, napakataas yan. Yung huling tinawid natin yan, Yeah! O, kita nyo, kala nyo siya yung makakbang, makahiya. O. Ha? Ano yun? Ano yung pangarap nyo? Yeah! Yup! Ayun, nakaya. Napakainit. Sakit sa balat. Ayun na nga po. Mag-iwan ka ng ID dyan. Hindi, kilala naman tayo. Makilala ka tayo. Hindi na tayo bago. Diretso ka na. Kay ano ka na? Kay Vice. Vice Mayor. Hindi, kay ano tayo? Kay Leonardo. Black, ano tayo eh? Black. Black Eye? Hindi, Black Sheep. Black Sheep pala. Kaya pala Yeah! Bike lang malakas. Siyempre, bike lang malakas. O kayo? Ha? Ano ba yung ano nyo? Eto, ano to? Eto na, malapit na kami. May naamoy ka ba? Oo, umitay. Umitay ng aso. Oh, aso! O, diba? Galing, oh. Nakita nyo. Hindi nyo kaya yun. Gayahin nyo. Hindi ako nakapagbinor. Gayahin nyo. Dapat yung gano'n, lumilipad ako. Muntik na akong mahulog dun, ha? Hindi ako nakapagbinor eh. Ay, kita-kita na naman sa video. May ginawa na naman kabagalagan to. Papatayin pa ako. Akala ko matutupi sa dalawa eh. Natakot din ako. Ang taas. Ang taas na lilipad. Hindi ako nakapagbinor eh. Parang ano yun, ha? Black. Ano to? Black. Saan ba yun? Naku. O ano? Saan ang daan? Naku po. Doon na yun tayo sa dating daan. Hindi, sa black. Black ano?
Kuya Rex, kung nanonood ka, turo mo sa amin ngayon. Hindi namin alam anong tong black daw ng black. Baka black eye yung abutin namin dito. Diretso lang daw eh. Eh, dulo na yan. Makakarating tayo sa kwenta. Oo nga. Ah, ba, ere, kanto. Alin dyan? Sabi, pagliko daw, kita na sila eh. Pagliko ng... Asan yung handaan din eh? Nananawagan po kami sa mga nanonood. Kung meron po nakakaalam ng handaan dito. Ano po ba sabi sa inyo? Asan ba yung black? Ano? Black? Anong black? Ano mo ito? Blackboard? Ano? Black? Black ano po ba? Ha? Diretso lang po ba? Oo. Sabi kita yung ano eh, black. Black. Naghahanap po kami ng ano? Black to ng black. Ayan. Nagsisisi tuloy si EJ, bakit sumama? Sige, tabi muna tayo konti, tatawag ako. Kakain na siya eh. Ayun po, tatawag ngayon yung ating... Hindi pala alam. Hindi ko nga alam. Sinama-sama ako. Tapos ngayon eh, init na init ako. Sayang ang gluta ko at saka rejuve. Kung nanahimik kami sa church, naka-aircon pa kami. Tapos nakakain na kami. Ayan, si Maribel. Nandiyo si Maribel eh. Ay, huwag ka maingay. Huwag ka mag-iikot. Ay, ano masagutin ni Maribel? Ito nabili mo. Alin, saan ito? Ano ba tawag dyan? NMAX. NMAX? Ito hindi mo alam to? N yan? N yan? N di ba? N? Letter N? NMAX yan. Mas mataas to. Say Max yan. Teka, medyo mahal yung kotse. Pag lumiko ito. Ano connect? O, ayan, doon. Doon na ligo. Doon na lift ka Ay, doon pala, ayun. Sure ka doon? Bakit bisita nila yan? Ayun, tiyan mo, may nakikita po itong hindi Yung mga namin. ninong yan eh. Aba, mga ninong pala yan. Bandang huli, nakisabay tayo sa mga ninong, nakakaya naman. Ayan. Baka naman yung kasabay natin kanina nakamotor eh. Ninong din. Sabi kasi kanan eh. Aliwa pala eh. Ayan na. Continuous pa rin ba yan? Oo, continuous pa rin. Mula nung pagtawag mo hanggang sa ano, hanggang ngayon. Hanggang sa matagpuan to, hanggang sa lumipad tayo. Sakit na ako. Dito. Ayan, titingnan natin. Kung daw lumiko. Yeah! Sigurado ka ba? Off muna natin. Ang ingat. What's up mga ka-blessed? Yeah. Tayo ngayon ay kumain sa
Kailangan po. Guys, how are you today? Yeah.